pagka eleksyon, para talagang Pasko, shopping ang mga tao, groceries, lahat. Dahil nagkalat ang pagbibigay ng pera. Maliit lang naman yung barangay, alam na ng tao kung sino yung mga taong nakatira doon, at saka kilala na rin nila kung sino yung mga bumuboto doon sa kandidatong sinusuportahan nila. Yung mga talagang iba pang mga tao na siguro undecided. Ngayon, hindi pa doon nagtatapos yun. Kung kuwari, nabayaran ka na, minsan ang ginagawa ng kalaban, papatayin nila yung boto na yon. So, ang gagawin nila, bibigyan kita ng pera, tapos lalagyan kita ng tinta sa hintuturo. Pinagmumulan din ng electoral violence, no? May mga namamatay dahil yun, para mapigilan yung pagbibili or may pagpatuloy yung pagbibili. Merong mga tauhan yan, no, na kakalat doon sa barangay. Siyempre, hindi naman mismo yung kandidato ang pupunta eh. May komisyon at saka may ang tawag dito, trabaho. At saka meron yung mga perks, no? Halimbawa, doon maski sa pelikula, totoo rin nangyayari yun eh. Yung promise ni Mayor na maging scholar yung isa, yung promise ni Mayor na papuntahin sa abroad yung isa, no? Lahat yun may kasamang kapalit, no? Boto mo siya. Tsaka hindi lang mga 500 ang pinag-uusapan, libo eh. Kaya kung ikaw, botante ka, binili ka during the first day, binili ka to vote for candidate A, bigyan ka ng let's say 3. Tapos nung biglang sasabihin ni candidate B, patayin na natin yung boto mo, di meron ka pa. Pwede kang magkamal ng kahit na mga 10, 15, 20,000. Depende din sa hierarchy nung mo, no? Pag nalaman nilang you didn't vote for yung instruction, magkakaroon ka ng consequences. A lot of it comes with trust, and at the same time, pag binayaran mo naman ng isang tao doon, hindi naman lahat yan, I vote for the other. Di ba? In fact, they will be more supportive. A lot of them don't really care after the election kung sino nandyan. Coconuts TV.